Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw. Maski sino pong engineer na sumagot sa inyo, paano po kayo mapapalapit kay Secretary Cusi at kay anong gagawin parang at kay Presidente para mapansin yung sinasabi yung pagbabago o programa sa ating kuryente? Ay kung sa salita nga ni Engineer Edmar Salcedo, medyo may konting pagbangga kay Cusi, mahirap yung gano'n. Hindi natin may susulong yung kagustuhan natin na makamura tayo sa kuryente. Anong paraan at ano ang gagawin ng inyong grupo para mapalapit kay Cusi at mapansin kayo ng ating Presidente? Simple lang po. Sasagutin ko na, kami sa, yung grupo namin sa Federation Movement, ang aming founder niyan, si Butch Valdez. Alam ko, nag-uusap na sila ni Cusi. In fact, nung bago magkaroon ng dito, yung international sa Diamond, yung tungkol sa energy, hindi ba dito ginawa? Nag-usap na sila noon. Pagkatapos, ang pagkakasabi ni Butch Valdez sa akin, narinig daw ni Presidente, nalaman niya na mayroong mga grupong nag-iingay sa Bataan Nuclear Power Plant. So, nung nagkausap sila, siyempre, siguro, that time, si Cusi, wala siya masyadong alam sa energy, Hindi naman siya expert, So, ang nagkausap siya ni Cabot, paliwanagan niya kung ano yung talagang advantage ng nuclear plant, in fact, nag-uusap na sila. At nung ang ganitong sabi niya, tulungan nyo kaming nakakaalam sa nuclear plant para magpaliwanag sa Presidente. Ngayon, siguro, hanggang sa ngayon, busy yung Presidente natin. Hindi mo kami tinatawagan na para mag-usap kami. Pero palagay ko, sa tingin ko, kung ang mga scientists o kaya yung talagang expert sa nuclear, makakausap na personal ni Presidente Duterte, katulad ng grupo namin nila, Edmar. Kasi ako sa tingin ko, baka mamaya iba yung feedback na nakukuha niya sa mga nakapaligid sa kanya. We have, in coordinations with the Department of Energy, the Philippine Mechanical Engineering Practitioner is in coordinations with the Department of Energy. As a matter of fact, we have concluded a very successful technical seminar at the Philippine Training Center on the National Symposium and Awareness of the Philippine Nuclear Power Plant Program. Katatapos lang, we have more than 100 participants. And kasama namin ang taga-National Power Corporation, si Engineer Mauro Marcelo, who also one of our technical resource speaker, and Congressman Marco Hangco. And during the seminar, medyo lang talaga yung ating mga government official. Of course, we have been preparing for the technical symposium. Siyempre, bibigyan natin ng allotment time na mag-decide sila kung sino yung magiging technical resource speaker. And then we give them 2 weeks. But hindi naman sila nagko-confirm sa amin na sila ay sasama at magsasalita doon sa forum, sa symposium. And then, 5 weeks before, tumawag sila, tinatanong sila at papadala si Yusek Donato Marcos para i-info na pupunta gawa na yung program. Pero sabi ko sa kanila, we can still insert on the program that you can also render a message to the people, to the participant. Unfortunately, nung ginawa na namin 3 days before the final event, so nung gawa kami ng final program, isinama na namin si Yusek Marcos, talagang hindi naka-attend. But, actually, si Engineer Mauro Marcelo, and at the same time, si Yusek Santos, nasa Japan ngayon at dadating mamayang hapon. Dapat nga, nandito sila ngayon kaya pinadala si Engineer Isurena at saka si Engineer Caraos, And we have been very happy na, very thankful na nandito taga-National Power Corporation. Pero yun, kami, actually hindi lang ito yung programa ng PMP. Ito sasabihin ko na, we already requested an audience to the President of the Republic of the Philippines
para kami, kumbaga sa kuwan, is hindi naman kami humingi ng sweldo. Engineer Lozada, Engineer Leme Rojas, and all the rest of the group, including all the professionals, those who have been practicing mechanical engineering, want to have a dialogue with the President so that we can also give them or give him the professional advices on the mechanical engineering. Unfortunately, maglilimang buwan, wala pa kaming nasasagot na kung talagang sila interesado sa amin o ano. At ang program ng PMP ay hindi lang para dito sa nuclear power plant. Ang program ng Philippine Mechanical Engineering is to alleviate the conditions ng mga mahihirap nating kababayang Pilipino. Ano ba yung pinoprograma ng PMP? Na sana ang Congress at Senate ay mag-provide ng 500 billion para sa mga mahihirap. Kasi napansin namin na hindi na ordinary yung climate o yung mga tragedy na nangyayari sa atin. Bigyan ko sample yung Yolanda, no? For the past several years, yung pinangako ng gobyerno na 225,000 housing ay hindi nag-materialize. Yung mga nag-donate, siguro kinukuha na lang uli kasi hindi naman na-utilize. Kagaya ng Germany is giving $1 billion. Ano nangyari? Sinuli na lang sa Germany, hindi man nagagamit eh. Kasi 2 years program nag-lapse na. So ngayon, kaya kami nagpo-program sa PMP sa the 500 billions every year must be dedicated and intended para sa mga mahihirap. Bunutin na natin yung mga nasa waterways, yung mga nasa ilalim ng tulay, yung mga naghihangos ng mga mahihirap na Pilipino, at ilagay natin sa condominium housing for the poor. Na yung gagawa, siyempre dito, kailangan talagang dedicated para parang mga mahihirap. Itong mga mahihirap na kwan, ilagay na natin sa high-rise building. Sapagkat kung ang tsunami ay tumama dito sa Maynila, we are 18 million here. Baka 10 million will die on that particular incident. Ngayon, kaya kami gagawa dito na i-high-rise na natin para pagpatak ng siguro long-term, siguro mga 10 years to 15 years, serious quarter dapat ang serious quarter sa Metro Manila, serious quarter sa Cebu, and serious quarter doon sa Davao. And we can do it all over the Philippines. Yung mga hindi naman libre. But you can start from the start. At yan ay may programa. Mawawala na yung mga kababayan natin na nasa tulay. Eh, mga politiko natin, pagkatapos ng nandiyan ang strategy, nandun nagpapapicture. Pagkatapos ng strategy, wala na yung programa. Kanya-kanya na naman pamumulitika. Ito, actually kami ni Iba, yung misis ko, is we have a National Tribals Elder Summit in Sarangani Province. And this will be attended by 1,500 or to 2,000 lumans all over Mindanao, Visayas and Mindanao. This is in November 25-26 at Sarangani Province, Kipani, Pacquiao. And at the same time, hingi kami ng tulong sa mga politiko, kina congressman, kay Senator Pacquiao, at sa mga nakaupo na. No one is trying to reach these poor people in Mindanao kasi wala pang eleksyon. No? So, pag may election na, they will be coming in. We need your vote. Doctor, please vote me for the next election. But now, no elections coming. No one is ever to kahit i-implied lang na susuporta kami. Wala. Kaya sabi namin sa mga lumat, magtulong-tulong na lang tayo. Kahit magbaon kayo ng mais, ng itlog, ng kuwan, magbaon kayo ng manok, patayin natin dito para may pakain sa mga luman. No one is interested to help. Nakakalungkot, no? Ito yung situation. Kaya kami ni Mrs. and the attendance will be 1,500 people. All datos in Mindanao, Visayas and Mindanao, and then some will be coming from Luzon. So ngayon, kaya kami nagkukuhan dito this is the Tribal Summit 2016. No? Kaya maganda rin ang opportunity and now we are now helping our fellow datos in Mindanao. So ngayon, in-inform na natin and they have been crying that the nuclear power plant will be established in Mindanao if Luzon do not want. And instead, kasi meron tayong ipiral o hindi na makuhan, this is private. Dapat kung kaya ng mga lumad, kung may pera mga lumad, kung may ginto mga lumad, diyan na natin itayo. At pagpunta tayo ng lumad people, lumad kingdom. Para kung sakali, ang kuryente dito, 3 piso, sa labas 11.
So, gusto mo, magpa-convert kang lumad para makatira ka. At the same time, we will be put an economic zone. Doon talaga industrial zone. We call them special economic industrial area. We will be putting an special economic industrial area. Mamimili lang tayo ng place na hindi binabagyo o probinsya. And we declare this particular. So, unti-unti, yung development magkakaroon dito. Magkakaroon yung mga tao mapupunta magmamigrate dito. Magkakaroon mag-migration. Ito second doon. But we need also the help of our government, especially the National Power Corporation. With that, Dadagdag ko lang, I would like to invite everybody. We will be having a national symposium to worsening and possible solution to traffic problems in the Philippines. Yes, it will be on December 9, 2016 at the National Irrigation Administration. Dito lang sa NIA. So our attendees, but you have to register on website. You confirm your participation because kung wala ka dun sa website, sa participation, you not confirm, you're not allowed to go in. Because, Philippine Mechanical Engineering Practitioners. Can you send your invitation through? Yeah, actually, we sent already to Artugade of the Department of Transportation and Communication. We sent already to MMDA Chairman. We sent already to PNR. We sent already to Mark Villar. Because if the traffic is concerned, we need also the DPWH. So, this is a pre-sponsored technical seminar. It's between 1 o'clock to 6 o'clock in the afternoon. So, our participants is limited only to 200 to 250 because of the capacity is only 200, 300. So, we will be limited on 200 to 2. You have to register on www.pilmp.ph .com pala. www.pilmp.com. So, meron doon nakalagay ng doon. So, magre-register kayo. And then, or you can email at impex.pmp@gmail.com. So, pag gusto nyo magkuhan doon, papadala kayo ng registration. And so far, we are already, siguro we have already 30 to 40 participants at this point in time. So, yung umatid siguro sa amin doon will be also attend. So, this is a pre-technical seminar. So, meron tayong merienda at the same time, we will be issuing also certificate of participation. So, maganda rin ang program kasi traffic na ito pinag-uusapan natin dito. Because everyone, pil na pil ang bawat isa. Kung paano lumabas ng bahay, ma-stack sa kalsada. Lahat apektado. So, hopefully si Secretary Tugati will agree so that we can finalize the program. Thank you very much. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya